pinaka nagpababa po sa rating niya po, yung mga pangako niya po na hindi po natutupad. Lalo na po sa pagtaas ng mga bilihin po o yung mga pabahay po, hindi niya po naisatupad po yung mga ganon. Saka ano po, lalong pahirap na pahirap po ang buhay natin. Lalo na po sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin po. Lalo na po sa mga bigas po, sa bigas po. Kaya ang bumaba ang niyang rating ni BBM, gawa ng ginawa niya sa PhilHealth, kinuha niya lahat. Kinuha niya ang isis, pira na sa bayan. Paano na kung magkasakit kami? Wala na pira ng mga anak ko sa PhilHealth, kinuha ni BBM, kailangan ibalik niyan. Ano na tong nangyari? Rating ni PBBM bumagsak. Bakit kaya? Mga kababayan, anong dahilan? Ano kaya ang mga nangyari? Bakit bumagsak ng bumagsak ang rating ni PBBM? At ang tumaas ay rating ni BP Sara Duterte. Ala, anong nangyari mga kababayan? Kaya pala pati senatorial slate ng admin ay bumagsak din at naging kulelat. Anong nangyari mga kababayan? So, panoorin po natin ang dahilan bakit bumagsak ang rating ng Pangulo at ng kanyang mga manok. At ang nanguna, ang PDP laban ni Tatay Digong. Ano ang mga nangyari? Pakinggan po natin ito mga kababayan kasi magandang malaman natin ano yung mga nangyayari. 'Di ba? Si Kong Marcoleta kasama na sa top 12. Dating nasa kulelat. Natuwang-tuwa yung mga basher at mga vlogger na pinapabagsak siya. Ngayon, yung survey na kilala ngayon, nakita yung pangalan ni Marcoleta. Kaya ito mga kababayan, hindi ko na papatagalin ito. Samantala, bumagsak naman ang performance at trust ratings ni Pangulong Marcos Jr. sa unang quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. Habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Pinaniniwalaan nagkaroon ng negatibong epekto kay PBBM ang pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Eden Santos sa balita. Hindi ikinagulat ng publiko ang pagsadsad ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay matapos na bumaba sa 19% mula sa 33% ang approval at trust ratings ni PBBM sa inilabas na pahayag first quarter survey ng Publicus Asia Incorporated. Naniniwala ang mga netizen na nakausap ng Net25 News na nakaapekto sa pagbulusok ng ratings ni PBBM ang pagsuko sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang survey ay isinagawa noong March 15 hanggang 2025 at inilabas naman noong March 28 na nataon sa kasagsagan ng pag-aresto kay FPRRD. Nakadagdag pa ang patuloy na kabiguan ng administrasyon ni Pangulong Marcos na tuparin ang mga ipinangako sa sambayan ng Pilipino na pababain ang presyo ng mga bilihin, pagsugpo sa korupsyon, pamamahagi ng disente at maayos na housing units, pagsawata sa kriminalidad, pagtugon sa kahirapan at iba pa. Yung trust rating ni BBM dahil sa pagkadakip kay Pangulong Duterte. Yun din po ang isa sa dahilan ng pinaka nagpababa po sa rating niya po, yung mga pangako niya po na hindi po natutupad. Lalo na po sa pagtaas ng mga bilihin po o yung mga pabahay po, hindi niya po naisatupad po yung mga ganon. Saka ano po, lalong pahirap na pahirap po ang buhay natin. Lalo na po sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin po. O mga kababayan, ayan, ito yung survey ng Publicus Asia Incorporated na isang kilalang survey firm sa Pilipinas.
kung itatapat natin sa mga survey firm, ito yung kapitapitagan at katiwa-tiwala na survey na walang kinikilingan at walang pinapanigan na mga tao o politiko. Mula 32%, naging 19% na lang ang rating ng Pangulo. Nakita nyo naman at napanood nyo yung mga dahilan sa pagdakip kay PRRD. Isang malaking epekto yun sa pagbagsak ng rating ng Pangulo. At sa mga pangako daw niya na mga pabahay, pagbaba ng mga presyo ng bilihin, hindi daw nagkakatotoo. Iyan ang sinasabi ng mga tao na ini-interview. Grabe mga kababayan, ito palang dahilan bakit bumagsak ang rating ni PBBM. Allah! Anong nangyari mga kababayan? Lalo na po sa mga bigas po. Sa bigas po. Kaya ang bumaba ang iyang rating ni BBM, gawa ng ginawa niya sa PhilHealth, kinuha niya lahat. Kinuha niya ang isis, pira na sa bayan. Paano na kung magkasakit kami? Wala na pira ng mga anak ko sa PhilHealth. Kinuha ni BBM, kailangan ibalik niyan. Alam mo na kay BBM, maraming anomalya eh. Kaya yun siguro yung yung dahilan kaya bumaba yung ratings niya. Sa akin, sa palagay ko, hindi eh. Kasi hindi pa napapatunayan na siya yung nagpadala sa Netherlands. Diba? Ang tingin ko, merong ibang dahilan. Politika, parang gano'n. Naging positibo naman ang epekto kay Vice President Sara Duterte ng ICC arrest sa kanyang ama. Tumaas sa 42% mula sa 37% ang approval ratings ni VP Sara. Siguro sa tiwala, nakikita naman siguro yung tiwala eh. Yun, nung tumaas yung niya kasi mga tao, kikita naman siguro yung medyo maganda yung pangmalakad. Ano? Dapat i-impeach na si BBM, hindi si Sara. Malaking tinulong ni Sara ni Duterte sa Pilipinas noong nag-COVID. Tama ba ako? Dapat sa presidente, hindi siya magpapano sa mga congressman. Kasi presidente siya ang masunod kasi kaya yung i-impeach si Sara Duterte, nasabi niya, ay di bali, ipawalang bisa na daw yun. Ay yung mga kongreso, gusto ipatuloy eh. Maganda mang hangarin ni Vice Bongbong Marcos. Kaso lang yung mga galamay niya, si Presidente Bongbong. Ayan mga kababayan, tumaas ang rating ni BP Sara. Dahil nga po, yung simpatya siguro ng taong bayan, naawa sila kay Tatay Digong. Pati yung partido ni PRRD, tumaas din ang rating, mga kababayan. Kaya itong manok ni PBBM ay bumagsak na parang spaghetting pababa. Number 1 dati na si Erwin Tulfo, naging number 6 na lang. Grabe Tignan nyo mga kababayan, talagang malaking factor kasi ito mga kababayan, yung pagkakadakip ni PRRD. Talagang yung sentimiento ng taong bayan, yung nila, yung nakita nila bakit pinaresto si PRRD sa Banyaga. Kaya yung rating ni Sara Duterte tumaas. Tignan nyo mga kababayan. 'Di ba? Nakikita nyo po. Ituloy pa natin. Ano ba ang nangyari? Bakit bumabagsak ang rating ni PBBM at yung kanyang mga senatorial slate? Dagdag pa ng netizens na sa halip si VP Sara ay si PBBM ang dapat ma-impeach. Nako! Dapat nilang tulungan nila, lalong-lalo yung mga mahihirap sa ngayon. Puro politika na yung pinag-uusapan nila. Ang kahirapan ng mga mahihirap, hindi naman dapat nila baliwalain. Yan lang dapat sana isikasuhin nila. Kasi marami na nagugutom eh. Yung mga mababang sahod, ganun. Kung marami ka pang pamilya, mga anak, wala. Wala pang komento ang Malacanang sa pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulo. O yan mga kababayan, kayo na ang mag-react dyan.
Deserve ba o hindi deserve ang pagbaba ng rating ng administrasyon? At deserve ba na bumaba din ang rating ng senatorial slate ng admin? At tumaas ang rating ng senatorial slate ni Tatay Digong? Mga kababayan, mag-comment po kayo. Grabe na ang pangyayaring ito. Once again po, ako si The Wonder sa Philippines. Laging magbibigay sa inyo ng mga magagandang balita na magkakaroon ng informasyon tungkol po sa politika at sa sitwasyon sa ating bansa. Salamat po ng marami mga kababayan. Mabuhay po mga kapatid. Mag-comment po kayo kung saan po kayo sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga kababayan na OFW, mabuhay po. Like and share po. Pa-subscribe ng ating channel. Salamat po ng marami.